Magandang araw na naman mga farmates. Ngayong araw na ito ay i-discuss ko naman sa inyo kung ano yung mga paraan para tayo ay kumita sa pag-aalaga ng peking duck. Siyempre mga farmates, kapag tayo nag-aalaga ng mga hayop, wala naman tayong ibang purpose kung hindi ang kumita. And sa video ito ay ating aalamin kung ano-ano yung mga paraan para kumita sa pag-aalaga ng peking duck. So ang una dito mga farmates ay yung pagbebenta ng live peking ducks. So sa market, may mga biyahero kasi na bumibili, and then pwede rin sa mga wet market, pwede rin sa restaurants, pwede rin sa mga lechon shops. So alok lang natin dito, magbebenta tayo ng mga live na peking ducks. So ibig sabihin meat type. Pwede rin na bilhin nila yan ng buo, either dress yan o hindi mga farmers. So ang karaniwang kikitain natin dyan is 300 to 500 bawat isa. Depende na rin siyempre sa laki at demand. Siyempre, yun ay nasa 6 to 8 weeks old na. Ready to sell na yan mga farmates. Usually, ang timbang niya naglalaro na sa 2.5 to 3.5 kg. Lalong-lalo na kung okay yung inyong ipinapatuka, okay yung ating feeding. Ang pangalawa dito mga farmates ay yung pagbebenta ng balot at itlog. Yun, kikita rin pala tayo mga farmates sa pagbebenta ng balot at itlog. Siyempre, dapat meron tayong mga breeder ducks. Hindi pwede dito yung mga sisiw lang. Kailangan yung mga breeder ducks talaga. Naglalaro yan, mga nasa 6 months old siguro yan. And then, pag tayo nagtinda ng balot, ang presyo syempre ng isa niyan is nasa 15 to 20 kada piraso. Depende kung tayo na ang magluluto niyan, tapos ibebenta natin. Lampas yan ng 25 pesos. Kasi ang bili ko ngayon sa balot, hindi ako nagkakamali. Nung last bili ko is nasa 26. So pwede natin ibenta ng 15 to 20 kung sila na yung magluluto at sila yung magnegosyo nito. Pwede rin natin gawin itong table eggs. Bebenta natin as table eggs lang. Nasa 7 to 10 pesos bawat isa ang itlog nito. Ang peking duck ay hindi consistent ng itlog mga farmates. Hindi yan gaya ng pateros ducks. Pero pwede pa rin na ipalit natin kasi marami rin namang iniitlog itong peking duck. And then pwede rin tayong magbenta ng paglilitsyon ng peking duck. Value added ang tawag yan mga farmates. Pwede kang maglitsyon o roast duck business. Ang kita kapag ganyan, usually nasa 700 to 1,200 bawat isa kapag cook lechon style. Ang ating target market mga farmers ay mga online orders. Ganon din sa mga catering, kumukuha rin sila ng mga ganyan. And then yung mga food delivery, lalo ng mga farmers sa restaurant, pwede tayo magbenta ng lechon na peking duck. And then pagbebenta ng dress duck, yung tinatawag nating ready to cook. Siyempre, slaughtered natin yan. Malinis na yan. Dress na yan. Pwede natin itong isupply sa mga groceries, restaurant, at mga online buyers. Ang presyo kapag ganito mga farmates, usually naglalaro yan sa 400 to 600 bawat kilo ng dress duck. Depende kung nasaan kayo. Siyempre, lagi namang ganun yan eh. Kung nasaan kayo, anong location nyo. Kasi every location, andyan yung demand. Magkakaiba ng demand bawat location. Kailangan na naka-freezer yan, naka-vacuum sealer, or food grade packaging para medyo tumagal ng konti. And then, breeding stock business. Halimbawa, gusto nyo magbenta ng day-old ducklings. Sa mga gustong magsimula pa lamang, ang bili ko dun sa akin is nasa 150 kasi yun naman ay 1 week old ko nabili. Kailangan mo syempre yung mga breeder ducks, isang drake at 5 ducks syempre. Kailangan mo mga farmates dyan ng incubator or brooder setup. And kailangan mo ng matinding marketing dyan, katulad ng Facebook, mga agri groups, local market. Ang pang-ani mga ka-farmers yung tinatawag nating organic fertilizer mula sa dumi. So ang duck manure kasi ay may mataas na nitrogen. Pwedeng gawing compost. So ang another paraan para kumita ay yung tinatawag natin na agritourism.
So, sa agritourism, mga ka-farmates, kung may lugar ka na pang farm tour, pwede kang kumita dyan through, halimbawa, educational farm tour. Pwede rin yung tinatawag na duck feeding experience, farm to table tasting. Yan, pwedeng gawin nyo sa agritourism farm visit experience. Pwede rin tayo dun sa tinatawag na duck or meat processing. O, ano naman yung duck or meat processing. So, eto, gagawa tayo ng mga value-added products, mga ka-farmates. Ang una dito, yung halimbawa, gagawa ka ng duck tapa. Ayan. Andali kayang gumawa ng duck tapa. And then, pwede ka rin gumawa ng tinatawag ka-farmates na duck tocino. Ayan. Pwede ka rin gumawa ng tinatawag na duck embutido. So, mas mataas siyempre ang presyo kapag value-added. Ang another thing pa para kumita ka dito sa pag-aalaga ng Peking duck or kung ano mang uri ng duck katulad ng mga Muscovy ay yung tinatawag na contract growing, yung partnership. Ito medyo medyo mahirap ng konti kasi nangangailangan ka rin talaga dito ng malaking kapital na medyo malaki rin yung iyong dito gagawing input. So, may mga buyers na naghahanap ng consistent supplier kasi. So, pwede kang mag-partner sa mga lechon restaurants. Pwede ka rin mag-partner sa mga exporter ng dressed ducks. Ito ang kagandahan nito mga ka-farmates. Kapag pinasok mo itong contract growth o partnership, ay ito'y long term ang income mo dito. Kung kaya ang kailangan dito ay by volume. Hindi ito katulad nung simple lang na kailangan mo lang ng maliit na input. Dito malaki dapat ang input, either capital o yung iyong effort. Bibigyan ko kayo ng mga tips para mas lalo kayong kumita mga ka-farmers. Una, kailangan gumamit ng cost-efficient feeds. So, syempre, andyan din yung tinatawag nating proper housing. Iwasan natin yung overfeeding at wastages. Kailangan kasi kapag nagpapakain tayo mga farmers, mild lang, magpapakasobrahan. Kasi yan naman, talagang hihingi ng pagkain yung mga yan. Pero dapat ay ating controlled. Ika nga. Saka i-monitor lagi natin ang health ng ating mga ducks para iwas sa sakit at patay. And then, kailangan mo rin ka-farmates na alamin ang market or demand sa lugar mo. Kung nasaan ka, alamin mo kung ano yung demand dun sa lugar. According dun yung sa mga sinabi ko na ways kung paano kumita. And kung gusto mo talagang kumita, kailangan talaga na maging consistent tayo dito sa ating ginagawa mga farmers. Napakahirap talaga na mag-isip kung paano kumita sa paraan ng pag-aalaga ng Peking duck. Kaya kahit papaano ay nag-search ako para mabigyan kayo mga ka-farmers ng ways paano kumita. Even ako, hindi pa rin ako ganun ka-eksperto. Kaya lang, nagre-research din ako paano kumita. At ito yung isinishare ko sa inyo para maging gabay nyo rin sa pag-aalaga ng mga Peking duck o anumang uri ng hayop. Sa lahat, kailangan talaga na magdasal tayo at humingi tayo ng guide sa Panginoon para tayo itulungan. Muli, sa lahat ng mga bago dito sa ating YouTube channel, huwag mo namang kalimutan kaibigan na isubscribe yung ating channel. At sana ay yung mga dating nakasubscribe, patuloy nyo pong panoorin ang ating mga videos. Marami po tayong video na ilalabas na bukod po sa kapupulutan ng aral ay magiging inspiration. Marami pong salamat sa inyong ginawang panonood.